Sino yan siya? Congresswoman Luistro. Luistro? Opo. First termer. Oh, bright siya. Nung huling hearing na nandun ako, ang pinupunto nila, kayo daw ang responsable sa Pogo dahil sa Executive Order number 13. At sabi pa ni Congresswoman Luistro, yung EO nyo daw ay labag sa saligang batas as an unconstitutional exercise of legislative powers kasi for the first time, ginamit nyo raw yung word na e-gaming na wala naman daw sa batas na bumuo ng PAGCOR. No? So ang suma total, kayong sinisisi doon sa proliferation ng Pogo samantalang 2 taon na, hindi naman yan napatigil din. No? At ang sabi ni Andre Domingo, ang Pogo nagsimula as early as 2007 pa. Your take on this, Mayor? Sino yan siya? Congresswoman Luistro. Luistro? Opo. First termer. Oh, bright siya. Huwag na lang yung Pogo. How about the wedding? O itong masyaw all over the Philippines. Anong masasabi mo, ma'am? Or are you just concentrating on Pogo? Correct. Karami niyang masyaw, wedding. Sakla. Why ano sa Pogo? Bakit ka magpabida dyan sa Pogo? If you want to be a moral person, lahat po na, lahat ng gambling. Huwag lang Pogo. Because Pogo is a gambling, it's a gambling game. Lahat naman ito, Philippine Charity Sweeps. Sugal rin yan, ma'am. So, ratsadahin mo na. Bakit ka mag-consider dyan sa Pogo na illegalize? Ganito yan. Nandyan na yan. Lahat ng sugal sa Pilipinas, sakla, hantak, nandyan na yan. Pagka rumarami na, kung ikaw na may presidente na ginamit mo yung utak mo, if it proliferation of the game, it's either you have the option to allow it openly in a disorderly manner, hayaan mo and allow the Pogo operators to corrupt government. Kasi iko-corrupt niya yung police, iko-corrupt niya yung mayor, congressman, gobernador. Ngayon, ang mabuti talagang gawain mo, sana ma-presidente ka. Para ma-educate ka rin. You regulate. That is really what it is. Regulate. Try to regulate. Sabihin mo, okay, I will allow you. Hindi ko na rin ma-control itong mamalaro na ito. It's all over town. Magkuha kayo ng lisensya, magbayad kayo, pagkaroon ako ng pera, plus I would have a take doon sa income ninyo. Pero magpaligal, tapos na kumukuha tayo ng pera, maitulong pa natin doong pera sa mga mahirap. Ospital, medisina, yung walang mapuntahan, walang gamot, walang pagkain. Yun, that you have to worry. Sir, hindi ba rin naman ando na yung problema, pero ang Kongreso hindi umandar. Tapos aangal sila pag may umandar. Eh di sana gumawa sila ng batas. Kaya nga, so, what is she? Congresswoman. What are you doing? Kahit habang nag-criticize siya, wala pa ring galaw dun sa Kongreso. Either way, to outlaw it or to legitimize it. So, soldado ka ng gobyerno, magtrabaho ka naman. Do not just ever be complaining about the mess that we are in. This is not a perfect country. So, every now and then, there's always a wrongdoing. Kasi yung sugal naman, wrong talaga yan. It is only legal, but it's still wrong.
kumikita ang gobyerno, it's regulated so that it will not proliferate and makontrol mo that it cannot affect the whole of the community. Mga bata, at saka you limit it to persons who can, afford it. Like the casino, hindi naman lahat pumapasok dyan eh. Pumapasok ng mga casino yung may mga pera. I believe that when you start to complain, look into the larger picture. Huwag masyadong, ang mahirap kasi yung you are a myopic creature. Yan ang nangyayari niya. Bumuo po ang Kongreso ng Quad Committee, 4 na committee. Dangerous drugs, human rights, public order, at accountability ata yung isa, public accountability. At tinitignan nila, hindi lang ang issue ng extralegal killings, kundi yung involvement din ng POGO sa illegal drugs, at pati si Senator Risa Ontiveros, linilink yung inyong dating special envoy na si Michael Yang sa issue ng drugs at doon sa isang POGO sa Banban. Pilit nila kayong dinidikit doon. No? Anong masasabi nyo dyan? I mean, if you have proof, then present it. Do not make a general statement. You present proof so that I can bring it to the legal department, justice, or to the prosecutor where these things you may claim to have existed, at we prosecute. Yan ang dapat. Do not just be, puro daldal ng daldal. Wala namang mangyari. You are not paid just to, yung trabaho mo dyan, you're not paid just to talk. You are paid to do the legal actions necessary. Isusupina daw kayo ng Kongreso doon sa susunod na hearing ng Quad para sa extra-legal killings. At mga 5 general ngayon ang sinulatan ng ICC para makipag-ugnayan sa kanila. No? So, ang unang question ko, a-attend ba kayo? Kasi sabi nila, mapipilitan silang hindi lang magsupina, pero pagkatapos ng supina, citation in contempt pag hindi kayo umattend. No? At ano naman ang ma-advise na mabibigay nyo doon sa 5 pulis kasamang 2 chief of staff na gustong kausapin ngayon ng ICC? Yung ICC na yan, I do not recognize that. Yeah. Ano yung ICC na yan? Are we or are we not? Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Abogado ako jurisdiction. First question. Fiscal ako, whenever I face a case dito sa korte, everyday magtanong ako dyan, do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong in prosecute? Wala. Huwag tayong magdaldal ng let's go legal. ICC? ICC, Karami nangyayari sa mundo. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyong mga ICC kayo? Mga karaming injustice, karaming violence. Senseless. Walang karason-rason. Dito nangyayari, especially perpetuated by the Americans. Wala kayong ginawa. Kayo mga Europeans, imbento ninyo yan You go after yung mga post-colony, yung colony ninyo, yung tapos yung pumalit, medyo nang galit kayo kasi hindi na inyo, yun, hinahabol ninyo. Sir, lokohan rin lang naman ang pinag-uusapan natin. Pag landing ko the other day dito sa Davao,
siyempre katabi ng airport, yung KOJC compound. Daming pulis